Sa iba pang balita, kinestyon kanina sa pagdinig ng Senado ang mga polisiya na ipinatutupad ng Bureau of Customs kaugnay ng balikbayan boxes. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nais ng Bureau of Customs na maiwasan ang pagpasok ng mga iligal na droga at armas sa pamamagitan ng mga balikbayan box. Ito ang paliwanag ng kagawaran sa mga senador kung bakit nila napagpasyahang isailalim sa mandatory random inspection ang balikbayan boxes. Ayon sa BOC, nasa 3 hanggang 5 bilyong piso ang nawawala dahil sa smuggling. Nang tanungin ni Senator Bongbong Marcos kung may mga kaso silang naitala na balikbayan box na naglalaman ng kontrabando, inisyal na sinabi ng Customs na wala. Ngunit kalaunay ninaw ng dating commissioner nito na si Rufy Biason na may mga kaso silang naitala kaugnay ng balikbayan boxes na may lamang kontrabando. How many balikbayan boxes have you opened that contained arms or drugs? As a matter of record, there have been apprehensions and seizures of firearms through balikbayan boxes, at least during my time. The threat is real. Pinag-i-issue naman ni Senator Marcos ang Customs ng public apology dahil sa umano'y negatibong epekto ng pulisiya nito sa mga OFW. Paliwanag naman ng isang OFW group, importante ito para sa mga Filipino workers abroad. Bakit po ba ito mahalaga sa mga OFWs? Kasi po very public po yung campaign na ginawa ng BOC at napanood po talaga worldwide. Nilinaw naman ni Commissioner Lina na hindi mga OFW ang target ng komisyon sa kampanya laban sa smugglers, kundi ang mga taong ginagamit ang balikbayan boxes sa smuggling activities. Bunsod nito, humingi na rin ang paumanhin ng BOC sa mga OFW. Pasensya na po kayo doon at medyo sa pagkaayos lamang, medyo hindi naman sila talaga ang puntriya namin dito. Ako'y nagsosorry kung meron kaming hindi kami natapakan dyan. Hindi naman kami nantatapak sa mga OFW. Question din kanina ang buwis na ipinapataw ng Customs sa mga balikbayan box sa mga OFW at sa mga padala ng mga ito. Ayon sa Customs, nasa batas sa kapag OFW ang balikbayan box itong naglalaman ng mga personal household effects na may 10,000 pesos pababa ang halaga ay tax exempted. Bukod dito, may tax exemption din ang balikbayan box ng isang OFW na naglalaman ng gamit ng home appliances na hindi rin hihigit sa 10,000 pesos ang halaga. Sa mga hindi naman OFW, ang exempted lang sa tax ay ang padala nilang personal household effects na nagkakahalaga ng 10,000 pesos pababa. Paliwanag ng Customs, 1957 pa ang batas na ito kaya nananawagan ito sa Senado na magpasa na ng bagong batas upang taasan ng tax exemption sa balikbayan boxes ng OFWs. May mga panukala na sa Senado na taasan sa 100,000 to 150,000 pesos ang tax exemption sa OFW balikbayan boxes sa ilalim ng panukalang Customs Modernization at Tariff Act. May base po tayo sa mga other countries, Malaysia, etc., yung tinatawag na de minimis. Pwede na po nating ikumpara at saka po tingnan natin kung yung ating mga bayani, yung mga OFW, ano ba talagang pwede nating ibigay sa kanila at ilapat na natin kung ano ang kailangan nila. Panukala naman ng BOC sa OWA na bigyan ito ng listahan ng mga lehitimong OFW para maiwalay na agad ang kanilang padala at mapadali ang proseso. Balak ding maglagay ng BOC ng hotline para sa mga Filipino worker abroad kung saan maaari nilang ihayag ang kanilang hinaing. Kahapon naman ay naglabas na ng revised rules and regulations ang BOC kaugnay ng balikbayan boxes, kung saan idadaan na lang sa X-ray scanner ang mga container na pinaglalagyan ng balikbayan boxes. Sakali namang makita sa scanner na may kahina-hinalang laman ng isang balikbayan box, saka palang ito maaaring isailalim sa isang physical inspection na nakadepende pa sa rekomendasyon ng inspector. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.